Narito po tayo sa last part ng ating pinag-aaralan, why? Seeing God in our pain. Doon pa lamang sa Garden of Eden, nakita po natin na because of one choice, one wrong choice, the whole race of mankind dumaranas ng pain and suffering nowadays. Hindi man tayo yung pumili nung pinili ni Adam sa ni Eve, pero yung naging bunga nun, which is sin, dala nating lahat. Kaya we are prone to choose something wrong. Kung hindi nangyari yun, of course, naroon tayong lahat sa paraiso. But because of them, eto tayo ngayon, and because of us now, nananatiling merong pain and suffering, even yung buhay ng mga Kristiyano. No one is exempted because everyone is sinful. Ang kaibahan nga lang ng mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano, kung totoong Kristiyano, nagkakasala man, merong tunay na pagsisisi. Kung tunay na Kristiyano, nagkakasala man, hindi mapupunta na impyerno. That is, my point here is, if you are a genuine Christian, you will go to heaven, regardless of the sins na nagagawa natin. So malaking bagay po yung pagiging genuine Christian. Because we know, ang Lord mismo nagsabi, not everyone who calls me Lord, Lord, will enter heaven. I don't know them. Ginagamit lamang nila ang aking pangalan, ginagamit lamang nila ang simbahan, ginagamit lamang nila yung mga resources na meron ng Diyos for their own personal usage. Pero by heart, by soul, they are damned. Like Judas Iscariot. For 3.5 years nakasama niya ang Panginoon, pero look at Judas. All the chances binigay ng Lord to Judas. Imagine tinawag siyang apostle. Saka nakakita ng apostle na Judas. And yet nakita natin doon yung choice, yung chance na binigay ng Panginoon for the person. And yet Judas talaga siya. And we know where the soul of Judas will go. Ang Lord mismo nagsabi sa chapter 17 nandiyan, he is the son of perdition. He will go to hell. 3.5 years mang nakasama ng Panginoon si Judas, nalasap niya ang mga miracles, nakakita siya ng mga pilay nakalakad, nakakita siya ng mata, ng mga bulag nakakita. He is going to hell. Dalaman niya yung title bilang apostle, Judas is going to hell. Ano kinahibahan ngayon na ang title mo, pastor? Ang title mo ngayon, elder. Ang title mo ngayon, deacon. Ang title mo ngayon, anumang ministry man na may hawak ka. What's that compared to an apostle? And yet, there was an apostle, taglay yung title, yung label as an apostle, yet, that person is going to hell. So, mag-iingat po tayo. Yung pong label natin sa simbahan will not save us from the wrong choices that we are making. It will not. It will not. Because of that wrong choice sa Garden of Eden, nagkandahirap ang buhay ng tao. Because of that one wrong choice, even sa atin ngayon, isang maling hakbang para makabalik ka, para maituwid mo, thousands of steps ulit ang gagawin mo. Ano ba yung isa sa nawawala? Kunyari, gumawa tayo ng pagkakamali. Hindi tayo nagkamali. Hindi tayo yung tipong, hindi ko sinasadya, nagkamali ako. But you chose na gumawa ng something na mali. Ano yung sa tingin ninyo yung mga bagay na mawawala sa'yo? Of course, kung totoong ligtas ka, kung totoo, yung joy of salvation. Pero, puwera yun, ano yung mawawala? Ha? Fellowship with God? Ano pa? Peace of mind. Peace of mind? Kapiraso na nga lang eh. Peace na nga lang eh. Peace. Kapiraso. No? Mawawala pa. Okay? Mawawala yung kapayapaan sa isip. Ano pa? Mahiya tayo manalangin. Mahinang manalangin, and of course, your testimony as a Christian. Masisira yung testimony mo as a Christian. No one will believe you. Yeah, right. No? No one will believe you. Hindi lamang yun. Maraming matitisod syempre. And we know how God hates yung mga taong nagiging sanhi ng katitisuran ng kanyang mga anak. God is a loving God. Anong sinabi ni Paul? Kung magmahal daw ang Panginoon, todo-todo.
Pero kapag nagalit siya, mag-ingat ka. Ganun daw ang Lord. Kaya nga ang katumbas ng langit, impyerno ka agad eh. Nakita ba ninyo extreme to extreme? Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, you will go to heaven, the perfect place. Sa sobrang galit ng Diyos, impyerno ang punta nila, the perfect place for suffering and pain. Perfect to perfect. Perfect joy to perfect suffering. Kaya nga sabi ni Paul, yes, mabuti ang Diyos. Pero kung magalit siya, gayon na lang. Okay? So why people suffer? Because of the choice of others and our personal choice. Tapos na po yung panahon na pwede nating sisihin si Satanas. Kasi nakita na natin ang kwento. Hindi binili ng Diyos yung katuwiran ni Adam sa ni Eve noong itinuturo nila yung ahas. Hindi po binili ng Diyos. God totally ignored that. Yung accountability ni Adam, accountability niya sa Diyos. Si Eve, accountable siya personally sa Diyos. Even the snake. The serpent. So yes, we are. Kung sino man yung dahilan kung bakit nagdurusa tayo ngayon, that person is accountable to God. Kapag tayo ang dahilan, because of those things na nangyayari sa atin, we are now suffering pain, no? Experiencing pain and suffering, we are the one accountable to the Lord. Hindi ka pwedeng magturo ng iba. At itigil na nga natin yung pagtuturo kay Satanas. Of course, merong ginagawang kalaban para patuloy tayo magkasala. But then again, it's your personal choice. Kung kakagat ka kasi o hindi. Sabi nga natin, ang isa sa naging problema ni Eve, in-entertain niya kasi eh. Gasino na yun na makita niya yung ahas, at hindi lamang yun nagsasalita, at merong sinabi na something na kakaiba sinabi ng Diyos, gasino na yung tumalikod na siya, ay nako, tukso to, makalayo na. Pero si Eve kasi, in-entertain niya eh. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Doon lagi bumabagsak ang tao. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life equals pain and suffering. Of course. According sa DCL, sa Dynamic Christian Living na ating pinag-aaralan, meron kasing tatlong enemy. Enemy around, and that is the world. Enemy within, and that is the flesh. And enemy without, and that is Satan himself. But then again, the choice is yours. The choice is ours. Kung oo ka, or hindi. Ngayon pa man, napag-aralan po natin, sa kabila ng ating kalapastanganan na nagagawa, ginagawa, at gagawin pa, maraming salamat sa Lord, nang bayaran niya ating kasalanan, full. Ibig sabihin, yung utang mo noon, yung utang mo ngayon, at uutangin mo pa sa future, bayad na ng dugo ng Lord. But then again, according sa pinag-aaralan natin every Wednesday, dahil magkakapatid ang mga pag-aaral na ito, huwag nating aabusuhin ng Panginoon. God cannot be mocked. Yun ang sinabi sa aklat ng Galatians. No? Don't be foolish. Because God cannot be mocked. Hindi mo pwedeng loko-lokohin ng Diyos. Ano man ang tinanim mo, aanihin mo. Yung pong mga principles ng Biblia, napaka-straightforward. Straightforward. Hindi naglalagay ng baka sakali. No? Kapag ginawa niya ito, maybe magiging ganito ang aking tugon. There's no such thing. Straightforward. Laging straight cut. Laging straight cut ang Word of God. Kasi our God is an absolute God. Kung magmahal siya, absolute. Ang magsalita niya, ang salita ng Panginoon, absolute din. Walang gray area. It's either black or white. Because God is an absolute God. Walang gray area ever. Sa lahat ng kanyang sinabi, sa lahat ng mga kanyang mga actions, sa kanyang mga judgment, walang gray area ever. Kung nagkakaroon man ng gray area, it is our fault. Hindi natin kukwestiyonin ng Diyos, kukwestiyonin natin ng ating nalalaman. Lord, kulang pa ang nalalaman ko. Kasi may mga bagay ako nababasa sa Biblia, hindi ko po maintindihan. That is the issue. Hindi mo lang maintindihan ang Diyos. Pero ang Diyos, tama lahat ng ginagawa niya. Hindi mo lang naiintindihan. So, ang kino-question natin ng ating sarili, even sa kasong ito na ginawa ng Panginoon, na pag-aralan natin last time, especially in Wednesday, kasi pinag-uusapan po doon the death of the Lord.
I know it's so hard to appreciate kung flesh ang pag-uusapan natin doon sa ginawa ng Panginoon sa atin. Pero imagine, meron kang kaibigan, let's say, wala kang makain, wala kang pamasahe. Kaibigan mo o hindi, no? Nang mapansin niyang wala kang madukot sa bulsa mo, namumula ka na. No? Tapos yung naniningil sa jeep, nakaganyan na, yung pong isa dyan, yung isa dyan po, hindi pa bayad. Di ba, ganun sila eh. Alam nila yan eh. Ikaw nga namumula ka na kasi wala ka pala talagang pera. Eh biglang merong someone, sir, ako na pong bahala. No? Ano mararamdaman mo by that time? Para kang binuhusan ng malamig na tubig, di ba? Kanina nagliliyab ka sa kahihiyan eh. Nung tulungan ka, nakahinga ka ng maluwag, para kang binuhusan ng malamig na tubig, fresh ka na naman. Nararanasin natin yan here on this planet sa kapwa natin tao. Pero ang Panginoon, higit pa po doon dapat ang naramdaman natin sa ginawa niya. When He literally died for us. You know, if we were there in Golgotha, nandun tayo sa lambak ng mga bungo, we will smell the blood of the Lord. Malit na sugat nga lang eh. You will smell the blood. And I believe, marami sa atin nakaamoy na ng amoy ng dugo. Konting-konting hiwa. No? Maghahanap ka eh. Saan yun? Yung pala, may hiwa ka pala. That place, kung saan namatay ang Panginoon for us, because of our wrong choices before, wrong choices now, at magiging wrong choices in the future, nangangamoy sa dugo ng ating Lord. Ngayon, kung totoo, na yung mga pinanghambalo sa likod ng Panginoon, may mga tinik, may mga hook, at kada hila sa likod ng Panginoon, sumasama yung laman niya, may mga nagkalat na piraso ng laman ng Lord sa lupa. Dugo at laman. Ang hirap i-appreciate ng tao yan because he was not there. Gayunpaman, maraming naroon by that time, no? Still, they lack the appreciation. They smell the blood. Nakakita na sila ng bulag na nakakita, ng pilay na nakalakad, ng patay na buhay. Naamoy nila ang dugo ng Panginoon. They saw it. They see the piece of flesh. Nakita nila, pinapako ang Panginoon sa krus, and yet what happened after that? At ginawa ng Lord yun for us. Tayo kasi magaling tayong bumawi sa mga tumutulong sa atin, di ba? Ako nang bahala. Nilibre mo ako ng nakaraan. Ako ang bahala. No? Natulungan mo ako sa exam ko kaya medyo na perfect. Ako ang bahala sa iyo. Ang husay natin bumawi sa kapwa-tao, di ba? Ganun tayo kahusay. Pagdating sa kapwa-tao, mahusay. Pero my question is this, how about God? Paano tayo bumabawi sa Diyos? Nag-pray ka na mawala ang sakit mo, nawala. Ano ginawa mo after that? What kind of appreciation, acts of appreciation and gratitude ang pinakita mo sa Kanya? Nag-pray ka ng pagkain, binigyan ka ng Panginoon. Nagbuntis yung misis mo, lumabas ng maayos yung bata, pinagkaloob ng Panginoon. Pero what is the acts of kindness, respect, gratitude na ibinalik mo naman sa Panginoon? What? Ang hirap na wag maikumpara kasi yung treatment natin sa tao sa ginagawa natin treatment sa Diyos. Yung mga boss natin, di ba, ganyan na lamang ang ating paggalang, pagsunod eh. Pag sinabi ng boss, yes sir! Tapos sunod ka talaga. Pag sinabing, starting tomorrow like this, talaga naman ikaw, sunod ka agad. Hindi pa namatay para sa iyo yun. Inaapi ka nga nun eh. Hindi ka nga binibigyan ng salary increase. 20 years ka na, ganyan ka pa rin. Ang Lord, imagine. Imagine the Lord. Pero then again, what is the kind of gratitude, acts of kindness and gratitude na binabalik natin sa ating Lord? Nandahil sa Kanyang ginawa, ginagawa, at gagawin pa sa atin in the future. Christ, okay, pakipindot na lang yan. Christ is the end of suffering. Wala nang iba pa. Ang tao kasi lahat gagawin to end the suffering na kinalalagyan nila. Ang tawag nga nila dyan, kapit sa patalim. Andiyan yung ibenta na yung sariling anak para may makain sila. And it does happen. Magbasa kayo ng balita ng current events. Sariling anak, ibinubugaw. Sariling katawan, ibinebenta. Hindi lamang yun, si Jesus pinagpapalit. Magpapalit na ako ng reliyon para hindi ako mawalan ng trabaho. Magpapalit na ako ng reliyon para paboran ako ng reliyon na meron sa opisina. Pero kung tutusin, walang kabagay-bagay eh.
Di ba, kailan lang meron kang mababasa, mga anak na mayayaman, mga babae, nagpo-prostitute? For what? Gusto bumili ng mobile phone, yung ibabayad sa kanya, pambili ng mobile phone, may kaya yun, ha? So, hindi natin pinag-uusapan dito yung mga mahihirap kaya nagiging prostitute. Mahihirap kaya nagnanakaw. Hindi. Sa pagnanakaw na nga lang, mas malaking magnakaw yung mayayaman. Yung mga mahihirap, petty theft, kulong ka agad habang buhay. Yung mayayaman, hindi. Condominium ang pinupuntahan nila. House arrest. Ang ninanakaw, sangkaterba. Ito kasing mundo, no, after the sin, after the fall, it's like a malaking basin, malaking kawali, na lahat ng mururumi nandyan hinahalo-halo. Magkakahalo na lahat. Pero maraming salamat sa Panginoon for what He did for us. He chose us. Ang sabi nga sa Biblia, He chose some, no, for glory. At kasama tayo doon. Nawa nga lahat tayo kasama. We are not like Judas, na sumasama-sama lang, na active sa gawain, and yet Judas at the end of the day, no? Jesus Christ is the end of suffering. While suffering is unfortunately the common denominator of life in this present world, pain and suffering will have no place in the world to come. Wala. This in part was what was accomplished with Jesus' death on the cross. Yung kasing cross ni Jesus Christ, yung kanyang blood, nagsilbi rin siyang eraser. Kaya nga nasabi ng Panginoon, di ba, I will remember your sin no more. Erase na kasi siya. Imagine, how can an all-knowing God do that? Because God has power over His own power. Hindi nakukubabawan, hindi napapangunahan ng kapangyarihan niya ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang merong authority, merong control sa sarili niyang kapangyarihan. No wonder na ang Panginoon magkatawang tao, all-knowing God nagkatawang tao, merong bagay na hindi niya minarapat na malaman, yung muli niyang pagbabalik. Only God the Father knows. Even the angels, they do not know. He chose not to know that. That's why. Hindi siya nagsisinungaling. God is omnipotent, but He can choose not to know something if He wills. Why? Diyos siya. Walang imposible sa Kanya. Ganun lang kasimple yun. Yung ginawa ng Panginoon sa krus, yun nagsilbing turning point nating lahat. Kaya nga, isa sa tawag ng mga theologian sa Panginoon, Jesus Christ was the center point of all. He is the center point of all creation. He is the center point of all eternity. Eternity past points to Jesus Christ. Eternity future points to the Lord. The beginning of the world points to the Lord. The ending of the world points to Him. Lahat po tayo umiinog lamang sa ating Panginoon. He is the center of it all. He is the center of us all. Siya po. Kaya minsan kinakanta natin yan. Lord, be the center of my heart, of my life. Be the center of the church. Because yes, He is the center of everything. Everything material or everything spiritual, ang sentro po ang ating Panginoon. So siya lang ang mayroong kapangyarihan, no, na isalba tayo sa sarili nating mga kasalanan. Because no one among us can save ourselves. No one. Kasi nga, ang tendency pa nga natin mag-self-destruct After that thing in Eden, isa na lamang ang nangyari sa tao. Nagkaroon tayong tinatawag na self-destruct mode. Whatever we are doing it to destroy ourselves. Di ba? Nagbigay yung Panginoon ng oxygen. Ano ginawa ng tao? Ayoko ng oxygen. Walang kalasa-lasa. Ay, itong dahon na ito, bilutin natin yung dahon, tapos yung usok, hitin natin. Masarap yan. Yan ang masarap na hangin. See? Nagbigay yung Panginoon ng malinis na tubig. Ano ginawa ng tao? Hinaluan ng kung ano-ano. Lagyan asukal, ng betchin. Yun na iniinom niya ngayon. Nakita ninyo? Yung panandaliang comfort, kasi gusto ng dila, gusto ng laman, ng mata, ano nangyayari sa atin in the long run? Perfect yung sinimulan ng Panginoon, nang pumasok tayo sa eksena, sinisira natin unti-unti. Kaya nga tayo, downward spiral. Ang morality ng tao, pag-usapan natin, bumubuti ba talaga ang morality ng tao? Because of science? Because of technology? Because of knowledge?
Bumubuti ba ang morality ng tao? Hindi nga eh. Lalong nagiging immoral, di ba? Lalong nagiging immoral. That's what we are. Because of one wrong choice sa Garden of Eden, and because of the many wrong choices na ginagawa natin nowadays. Maraming tao, di ba, sa kagustuhan nating umalwan ng konti, gumaang ng konti yung parusa ng Panginoon, hindi ba, gumagawa ng mga medicines, pinapahaba ang buhay. Akala mo naman, napapahaba talaga ang buhay, hindi naman, gagastos lang ng malaki kung sino man yung gustong humaba ang buhay nila. Pero actually, no, it's not. Because it is the Lord na kaya magpahaba ng buhay or magpaiksi. No? Ang mga tao, pag may ginawa ngayon something na sagot sa problema, mukhang sagot siya sa problema. Now, maghintay ka ng mga ilang taon, you will see, yung palang naging tugon natin sa problema noon, panandalian lang ang magandang epekto. Later on, it is evil. Yun din ang magiging problema natin in the future. Yung naging sagot natin sa problema nung araw. That's us. Yun yung isa sa minana natin sa ating mga magulang. Yung mga bagay na akala natin magandang sagot sa problema natin ngayon, later on, you will discover yung naging magandang sagot ko nung araw sa problema ko, yun ngayon ang problema ko now, at this point in time. Kaya nga, doon natin kailangan ng Panginoon. Indeed, Jesus Christ is the answer. Sagot ba kanyo sa problema na perfect, na ang bunga ngayon maganda, at ang magiging bunga niya in the long run maganda pa rin? That is the Lord. That is the Lord Jesus Christ. Hindi ka kamo dadalo kasi sayang din yung kinikita mo ng Friday eh. Nakakatulong kasi siya eh. Right? Akala mo yun. In the long run, no, it's not. It will not help you. It's not. Maraming nagkakamali sa ganyan. Hindi ka dadala ng prayer meeting. Hindi ka dumadala ng Bible studies, ang katerba na nga for you. Mamili ka na ng date na gusto mo, schedule na gusto mo. Wala ka ba rin, hindi ka pa rin available. Tapos sasabihin ng Lord, ayaw mo Panginoon, balang araw. Balang araw, hindi mo ba alam mamayang gabi, patay ka na? Anong balang araw ang pinag-uusapan natin dito? Is that the kind of gratitude na pinapakita natin sa Panginoon? Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Imagine niyo ngayon, we are now in Calvary. Andyan ngayon ang Panginoon, nakabayubay sa krus. You can smell His blood. Alam niyo ba ang Panginoon by that time, hindi na naglalangid yung sugat niya? Gastado na ang white blood cell. Wala nang sugat na gagaling sa kanya, gastado na lahat. Tumapo na. Alam naman natin kung yung langib, yung white blood cell, yun ang nagpapahilom sa sugat, di ba? At that point in time, no more. No more healing for him. Gastado na ang red blood niya, gastado na rin ang white blood. No more healing for him ever. There's only one point na kinakailangan niyang puntahan habang siya nakabayubay, death. It is only the grave waiting for him. And that is why is that? Because of us. So imagine, nandyan ngayon Panginoon, naamoy mo yung dugo niya. Kitang-kita mo yung mga sugat. Nakikita mo yung loob ng laman. No? Kita mo yung panga niya, laylay, yung dila niya nakalaylay. Yung balbas niya, yung kalahati, wala kasi hiniklat. Yung mga tusok niya ngayon sa noo. Yung mga sugat sa kamay. Ikaw nga ayaw mo masugatan kasi magpepeklat. Magpepeklat kasi nakakahiya eh. Ang Lord butas ang katawan for you. Tagiliran at mga kamay at dalawang paa. Pati ang noo. And you know what? Mag-resurrect ang Panginoon. Nandun lahat yung mga yon. Hindi niya tinanggal. Bilang paalala, this is what I did for you. No? Look at that. Let's say we are there now sa cross of Calvary. Kasi yung pong krus ng Kalbaryo, yung pangyayaring yun, it echoes throughout eternity. Timeless po yan. Timeless. Since Jesus Christ is the center of everything, He is even the center of time. Kahit saan magpunta ang Panginoon, time goes with Him. Umiikot ang lahat sa ating Panginoon. Sa atin, that happened in the past. Sa mga kikilala pa lamang, that happens in the future. Pero ang mahalaga, what are you doing now sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Paminsan-minsan po, kahit hindi mahal na araw, panoorin niyo yung mga Christian movies. Hindi lang mahal na araw pinapanood yung Ten Commandments. Hindi lang mahal na araw pinapanood yung The Passion of the Christ. Hindi lang.
Hindi lamang mahal na araw pinapanood yung mga Christian movies na napakarami na. Kung nararamdaman mong medyo nagkukulang ka na sa appreciation sa ginawa ng Panginoon sa iyo, watch those films. Read His book. And of course, dumalo ka sa prayer meeting. Dumalo ka sa Bible studies. You cannot tell God, Lord, I really appreciate lahat ng ginawa mo sa akin nang hindi ka naman gumagawa ng something para sa kanyang kaluwatian. How can you say that? Lord, I really appreciate what you've done for me. Ganun ba, anak? May prayer meeting ngayon, ba't nasa bahay ka? If you really appreciate what I did for you, what are you doing there now? You must be there, not here. Exact answer ng Panginoon kay David. Habang yung mga tauhan ni David namamatay sa paninilbihan sa hari, sa bayan, sa Diyos, si David nananahimik sa kanyang kastilyo, kumakain ng ubas at sarap ng buhay. Kinastigo siya ng Diyos. I hope and I pray, sa tuwing tayo pinipili natin huwag gawin yung obligasyon natin sa Diyos, merong kastigong naririnig tayo mula sa langit. Kailangan kastiguhin tayo. Kung wala ka naririnig na kastigo, kapatid, questionin mo na ang faith mo. Bakit wala kang naririnig na tinig? Bakit walang sumasawa yata sa'yo? Even your conscience is not speaking something, not telling you about this thing. What about the angels? Bakit wala yatang anghel na humihipo sa akin, na nagpapaalala, what am I doing here habang sila ay naroon, nagpapasalamat sa Diyos through prayer meetings, through Bible studies, and of course, through Friday worship. I am not judging. I am just challenging each and every one. Ito po kasi ang panghuli sa series ng pag-aaral na ito. Kaya po ibinubuhos ko na lahat ng thoughts na pwede ko ilagay. Kasi sayang naman yung dalawang buwan natin pag-aaral patungkol sa pain and suffering at sa sagot ng Diyos sa pain and suffering na tayo rin naman ang may kagagawan. The cross gives us a hope that helps us endure. By grace, when the long shadow of suffering passes over us. It is the cross that promises a time when wrongs are made right and suffering is brought to an end. Hindi ba pag meron kang tinatandaan, nilalagyan ng either check or cross? Sa mga treasures na nga lang, cross ang nilalagay eh. Iba X daw, iba naman cross. No, kasi yun yung kumbaga, yun yung bullseye eh. No? Pinaka-bullseye yun eh. Yung ginawa ng Panginoon, that's it. Kumbaga, yung north, yung west, yung south, yung east, nagtagpo lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Nagtagpo lahat sa paanan ng ating Panginoon. Maging ang ating mga sufferings, yung ating mga pains. Kaya nga sabi natin, ilatag mo sa paanan ng ating Panginoon. Because siya yung high priest natin na kayang makisimpati sa atin to the max. Kasi nararanasan natin ngayon, hindi mo maikukumpara sa klase ng dinanas ng Lord for us. Kaya ngayon ang sinabi sa aklat ng Hebrews. And we must realize that. Kaya isin every time tayo, kunyari sa opisina, nasisigawan ka ng boss mo, walang sinabi yung sigaw ng boss mo sa sigaw ng mga Roman soldiers kay Jesus Christ by that time. Even yung sarili niyang bayan. Sarili niyang bayan, hindi siya tinatanggap until now. Ang sagot ng mga Hudyo about Jesus Christ, sino si Jesus para sa'yo? We have nothing to do with Him. He has nothing to do with us. Totally zero. Zero. The same heart. Yun pa rin ang taglay ng mga Hudyo sa ating Panginoon until this point in time. Zero relationship. He's nothing to us. No, we are nothing to Him. Zero relationship. And yet, namatay din ang Panginoon for them. Namatay din ang Panginoon for them. So let's talk about John, the Apostle John. The Apostle John, nearing the end of his life and exiled for his faith in Christ, glimpsed what the fulfillment of this promise looked like. No, ano mangyayari in the future? Yung fulfillment ng ginawa ng Panginoon para sa atin. So he described his vision in vivid terms. Ano sinabi ni John? Ipinakita sa kanya ng Panginoon. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them. And they shall be His people, and God Himself will be among them, and He will wipe away every tear from their eyes.
And there will no longer be any death. There will no longer be any mourning, or crying, or pain, because the first things have passed away. These are the things waiting for us, in store for us. I believe lahat po tayo dito bihasa sa pag-iyak. Because paminsan-minsan or kadalasan, the most that we can do sa klase ng pain and suffering na meron tayo is to cry. May mga problema sa buhay, masasagot mo ng pera eh. May mga problema sa buhay, masasagot mo ng mga material na mga bagay eh. Pero may maraming problema sa buhay, ang tangi mong magagawa talaga, iiyak na lang. Ako minsan pinagpapasalamat ko sa Panginoon, meron tayong tear ducts. Imagine, wala kang kakanyang umiyak, kapatid. Yung bang wala ka na talagang magawa sa problema mo, tapos hindi mo pa rin magawang umiyak. Kasi we know the feeling after you cry. Napakagaang ng pakiramdam after mong umiyak, kapatid. Imagine kung wala kang capacity to cry. So crying is not bad. Even Jesus Christ himself, he cried. He wept. Kaya nga sinabi sa aklat ng Psalm, sabi ni David, maraming salamat Lord, ang bait-bait talaga ninyo. Kinikip ninyo yung aking mga luha sa inyong mga special battles. Even my tears are very precious in your sight. Iniipon ninyo. Kaya nga, di ba naging tanong ko dati, kaya saan ka nakakita ng ganyan? Kasi sobrang pagmamahal sa'yo, pag umiyak ka, sinasalo, iniipon niya. Maging boyfriend mo, hindi gagawin niya. Girlfriend mo, hindi. Asawa, hindi. Sino gumawa nun? Sa sobrang pagmamahal sa'yo, pag umiyak ka, sinasalo, kinikip yung tears mo. No one. But God is doing that because He loves us so much. Yun po yung kagandahan pag laging nababasa ng Biblia. You will see the wonderful things God is doing because of love. Kung creativity, ang pag-uusapan natin, hindi natin na ma-out creativity ang Diyos. Pagbibigay nga natin, hindi natin ma-outgive ang Lord. Kahit buhay ang iaalay mo sa Kanya, and that's not enough kung tutusin. Pero sabi ng Panginoon, thank you very much. That's all I am asking. Pero tutumbasan talaga natin as in, we cannot outgive the Lord. Love. We cannot outlove the Lord. Na even yung tears natin, kapag tayo hirap na hirap, iniipon ng Panginoon yan. No? I'm not saying na pagdating natin sa langit, mayroong malaki-malaking library ng mga bottles of tears doon. Asan na po yung luha ko dito, Panginoon? Ayan, no? Kakapiranggot. No? Kung umiyak ka man, girlfriend mo lang naman iniiyakan mo eh. Kung umiyak ka man, pera lang naman lagi or material possessions. Pero hindi mo ako iniiyakan ni minsan, no, ang gawain. Hindi ko sinasabing gano'n na magiging eksena. Kasi nga, He will wipe away every tears. Pero hanggat hindi pa nangyayari yung panahon na yon, which is future na pinag-usapan natin, ngayon iniipon niya ng Lord. Iniipon niya. Pero one day, ika-cast out ng Lord yan. Iwa-wipe away ang ating mga tears at yung mga naipong tears sa mga batas ng Lord, then we will know what will happen to them pag nandun na tayo. Tanungin natin, Lord, nasa na nga pa rin mga battles of tears? Kasi nabasa namin, sinulat ni David through the guidance of the Holy Spirit. Then, our Lord will tell us ano gagawin niya, ano ginawa niya sa mga battles of tears na yan. So, hindi lamang yon, nakita na dyan sa kanyang vision, and He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. And He said, Right, for these words are faithful and true. Then He said to me, It is done. Future ang pinag-uusapan natin, ha? Future. But alam naman natin ang Panginoon, there's no such thing as past or future sa Diyos. He is ever present. Because God transcends time and space. Habang narito ang Diyos, nandun din siya sa kabilang bahagi ng mundo. Habang nasa Milky Way ang Diyos, nandun siya sa pinakadulo sa hangganan ng universe. Because God is everywhere. God transcends time. Hindi siya napipigilan ng time. Habang kausap natin ngayon ang Diyos, at the same time, kausap niya si Moses, kausap niya si Abraham, because God is timeless. He is not bound with space and time. Ang bound lang ng space and time, physical universe, at mga angels. Pero ang Diyos po, hindi. God is boundless.
That is the kind of power na meron ng Panginoon na ako each and every time na naiisip ko, maraming salamat. Oh Lord, tunay nga po, you are so wonderful. You are so wonderful. At ang sabi dyan, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. And of course, daughters. Hindi lamang mga lalaki pinag-usapan natin dito. Magiging anak ng ating Panginoon. Siyempre, who will overcome? Alam naman natin kung sino yung mag-overcome, di ba? And of course, those are the real Christians. If God is with us, who can be against us? We are more than victorious. We are those who overcomes. We are. And God knows that. Where is God when we suffer? Of course, right beside us. Andyan lang siya. No, andyan lang siya. Unless hindi natin kayang ma-experience yun. Kaya nga maraming tao pag nalulungkot, naghahanap ng someone else eh. No? Lalabas, kung ano-ano gagawin, manonood ng sine, iinom, di ba? Kung ano-ano gagawin bisyo, mga hobbies, kapag nalulungkot. Pero ang Kristiyano po, kapag nalungkot tayo, hindi tayo solo. Ang Panginoon kasama natin. Kaya nga kasama natin ang Diyos eh. Emmanuel, God with us. He allowed His Son to experience the same things we experience. He provided the cross, which pays for our suffering and offers restored relationship with Him. And He is the God who promises that in the life to come, all those things will be no more. Kaya nga maganda sinabi ni Paul they don't matter anymore. Or it won't matter anymore. Kaya nga sabi ni Paul, ang puso't isip kasi ni Paul, nakadwell siya dun sa glory which is to come. Hindi pa dumarating yung glory, ine-enjoy na niya yung magiging epekto. Kaya ang sabi ni Paul, for me, no, tinatanggap ko ng katotohanan, no, yung nararanasan natin pain and suffering nowadays cannot be compared to the glory which is to come. Kaya nga tayo mga Kristiyano, dapat mag-dwell tayo sa mga salita ng Diyos. Kung yung future pa naman yung heaven then dwell on it. Put your heart and your soul and your mind dun sa heaven na naghihintay sa'yo. Definitely may epekto yan sa magiging buhay natin ngayon. Di ba ang example nga natin, kadalasan, me, myself, kung pupunta ka ng Canada at nasa Saudi ka, namimili ka na ng mga damit na pang Canada, di ba? Ano pa, mag-a-IELTS ka. Kung pupunta ka ng Quebec, nung French area ng Canada, mag-aaral ka na ng French, di ba? Nasa Saudi ka pa nun. Nagpe-prepare ka na. Di pa French ka dyan? French fries or what? Spaghetwa? Panswa? Di ba? Nasa Saudi ka, kapatid. Pero, yung future mo, which is Canada, nasa Saudi ka pa, na-experience mo na the excitement, yung preparation. Ano tong maletang to na naman? Pagbukas isang malaking full coat lang. Kasi malamig dun eh. Dito pa lamang, nagpa-practice ka na eh. Diba? Nag-i-English ka na, nagpa-French ka na. Nasa Saudi ka pa. Ganun din sa pupuntang heaven. Kung talagang papuntang langit ka, dapat dito pa lamang sa lupa, mukha ka ng papuntang langit. Kasi nga kung papuntang Canada ka, mukha ka ng papuntang Canada, dito pa lang eh. Does it make sense? Do I make sense, mga kapatid? Let me ask you. O baka masyadong far out yung mga sinasabi ko. Pidos. Nag-apply ka, pupunta ka na Saudi. Sa Pidos pa lang, di ba, nagre-ready ka na? Kay palhalik. Moya katir. Di ba? Syukran. See? Sayid. Huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yung mga sign na ganyan. Lahat. Pinas ka pa lang nun, Pidos pa lang yun. Ano yung excitement? Makakita na ako ng camel. No? Makakita na ako ng desert, makikita ka ng mga Arabs or what, saka yung mga salita, pinag-aaralan mo yung mga damit mismo, mga do's and don'ts. Pidos pa lang yun, wala ka pa sa Saudi. So ganun din po tayo mga Kristiyano. Yes, we are here on this planet now. But since we are going to heaven, dapat yung buhay natin here on earth nagre-reflect sa pupuntahan natin. Halatado po ba yung buhay ng mga taong papuntang impyerno? Anong klaseng merong buhay yung mga taong papuntang impyerno? Ano? Eat, drink, and be merry.
Walang puwang sa Diyos yung puso't isip nila. Wanton kind of living ang ginagawa. Chaotic life, walang pakialam sa morality. Mapanirang puri, sinungaling. Nasa Biblia lahat yan. Anong klase, what is the signs ng mga taong papuntang impyerno? You will see that in the Bible. Anong makikita mo sa mga taong papuntang langit? Nasa Biblia rin yan. So paminsan-minsan siguro, tignan ninyo, teka muna, ito ako sulat mo, medyo sinungaling, no? Medyo tamad. Tanggalin mo na yan medyo. No? Kasi palusot lang yun eh. Tamad ka talaga, or mapanirang puri, or sinungaling ka lang talaga. Then tignan mo, tika, ito mga nilista kong sa akin, papuntang impyerno to ah. No? Isipin mo kung may requirements. Kung gusto mo pumunta ng impyerno, ito po ang requirements, dapat salbahe ka, sinungaling, mapanirang puri, and so on and so forth. Kawawa ka naman kung ako pupunta. May isulat mo naman yung kung sino ka ngayon kay Jesus. But be honest. Be honest. To be honest with you, baka kukunti lang ang maisulat natin. Sa bunga ng espiritu, sa bunga ng laman. Amen. Pero alam niyo yung pagkakaiba ng isang papuntang langit na sinner? We are fighting for it. We fight. Nalulungkot tayo kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. For million time, ito na naman ako. Merong repentance. May pagbabago. Papuntang langit yun. Pero kung wala, normal na sa'yo yung paggawa naman ng mga bagay na sang-ayon sa kadiliman, then you are really going to hell. Pero hindi ko po sinasabi ito para tayo mag-witch hunt. Nilista ko yung ugali nitong kapatid na ito, mas marami yung mga papuntang impyerno eh. Palagay ko, impyerno punta nito eh. I'm not saying that. No one can do that. That is God's business, not ours. Ang sa atin magpaalala, ay kuyang sanungaling ka, wag kang ganyan. Yun ang trabaho natin. Okay? Hindi naman siyempre ganun. Unless kilala mo na talaga yung tao. Alam mo kuyang sinungaling ka. You know, marami namang way eh, ng pagsasabi. Maraming way. With love. Alam mo kuyang sinungaling ka. With love. Pwede naman eh. Maraming way. No? Maraming way. Kristiyano ka pa rin kapag sinabi mo sa kanya yung katotohanan. With the words of Revelation 21, the Bible story comes full circle. From paradise, through paradise lost, the paradise regained. Kaya ngayon pinangako ng Panginoon sa Tif, di ba? Today you will be with me in paradise. But we know that is not Eden. That is something new. That paradise is something new. Yung original, yung unsmeared, hindi yung klase ng maruming paradise. That is something different. Perfect paradise. No? From paradise, Adam and Eve, through paradise lost, tinalaya sila. Ito tayo ngayon sa paraiso sa lupa na punong-puno ng padurusa, at sa paradise regained, yung paradise future na ibibigay sa atin ng ating Lord. Having begun with an unrestricted perfect relationship between the first man and woman, we find that we end with eternal relationships that will be perfect in every way. Kapag pinabasa natin yung kwento ni Adam sa Eve sa paraiso, tapos naalala ko yung kanta ni Sandy Patti na Walking in the Garden. Napakasarap yun, no? Nasa garden ka, namamasyal ka, kasama mo ang Panginoon. Diba? Sino yung pinakamasarap kausap? Siyempre ang Lord. So yung tipong tanungin mo lahat. No? Tanungin mo lahat. Alam ng Lord, sasagutin niya. Because He loves us so much. Ang sarap kausap kasi ng ating Lord. He is perfect even in knowledge, full of love. This is the end of the problem of the world's pain. Kanina, bigat, napaka-thick, napaka-dense ng mga kasamaang pinag-usapan natin. Sa atin ngayon, lumiliwanag because of the Lord. Tinitingnan natin ngayon yung in store for us. Na even though we are now here in the quagmire of very, very thick sin and filth ng kasalanan, at least ang pag-asa natin, merong langit, merong Diyos na naghihintay sa atin, mga kapatid. At doon tayo nagfo-focus. We need never fear that God is disinterested in our pains. Actually, taga-interesado siya. Hindi siya disinterested sa struggles or heartaches, because He is right there in the suffering with us. Again, footprints in the sun, di ba? Lumang-luma, pero kapag napapakinggan natin yan, nakaka-relate tayo. Dumarating ng time, akala natin iniwan tayo ng Lord, yung pala hindi. Kalong na tayo ng ating Panginoon. Ano sinabi ng Lord through Paul? Who will separate us from the love of Christ? Tribulation?
distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We were considered as sheep to be slaughtered. Walang makakapaghiwalay sa atin, even death, mula sa ating Panginoon. And you know what? Even the sins na ginagawa natin every day, they are not enough to separate us from the love of God. Especially if you are a genuine Christian. Inuulit-ulit ko po yung term na genuine Christian. Because somewhere along the way, there will be Judases. Good lang, isa lang ang Judas, ano? Paano kaya kung kalahati ng mga apostol, Judas lahat? Buti isa lang. No, at least isa lang. May pag-asa tayo, mga kapatid. Kasi kung 3, 2, 4, 6 ang Judas nung araw, isipin nyo kalahati ng simbahan, mayroong tendency maging Judas. At least isa lang. Out of 12. But in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Yes, we are more than conquerors. Sabi nga ni Paul, for I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. At panghuli po, matindi ang problema nating lahat because of our sin, because of our wrong choices. But always remember the Lord. Always remember kung ano yung ginagawa at gagawin sa atin ng ating Panginoon. God's love for us is most evident by His presence with us when we suffer, not when suffering is absent. His presence, we can find peace. Kaya nga po ang Panginoon, lagi siya nagpapakita ng mga eksena na kaya niyang patigilin yung mga bagyo. Hindi lamang yun. Ano yan eh, kaya niyang bumuhay ng mga patay. Meron pa bang mas matinding problema sa lahat? Kundi yung mamatay, yung kapwa natin tao, yung mahal natin sa buhay. Matinding problema yun. Kasi nawala siya. Merong something in our heart na parang pinilas palayo. And we know the pain. Pero ano ginawa ng Lord? Simple lang yan. Lazarus, comfort. Yung physical universe, tutusin mo, kayang-kaya eh. Pero ang Lord kasi, yung buhay na pinag-usapan natin, the most, kumbaga, pinakamahirap, pinaka-difficult, or the most impossible thing to do, ginawa ng ating Panginoon. Kasi yung universe kasi, yung mga physical things, kaya rin ng mga kalaban gawin yan eh. Di ba nung panahon ni Moses, sa aklat ng Genesis or Exodus, kaya rin nila eh. Pero yung bumuhay ng patay, isa lang may kaya nun. That is our Lord. So meron pa po tayong time, meron pa tayong 12 minutes. Meron po ba kayong gusto idagdag? Question or comments sa ating pinag-aralan? Anything? Pasok man dyan o hindi, meron tayong 12 minutes para mag-usap. Okay yan. From the beginning ng study, alaman natin na yung the fall of man, ang consequences is suffering. Pain, suffering, disaster, and disaster. Then one of the slides na pinakita kanina, ang sabi na it is the cross is the end of the suffering. Amen. At patutusin natin, with additional information lang, na maaaring matanong natin if the cross is really the end of the suffering, but until now, nagsasuffer pa rin ng tao at ang mga Kristiyano. Oo nga. Ang sagot dyan, minsan sabi nila is, because yung sabi na end of suffering, it is future. Doon yung sa new heaven sinasabi. But I don't buy that. Kasi nung namatay ng ating Panginoon sa Kristo, it is really, literally, it is an end of suffering ng human ano. Amen. Now, ang problema lang kasi, there are two kinds of suffering na gusto kong i-brought out. Yung una-una yung suffering because of the wrong choice. Okay. Definitely, because Of course. the biblical principle yan. Nagkamali ka, nagkasala ka, yan sa suffering. But the other one, yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, truly talagang faithful sila, and yet experience suffering, I will not call it suffering. I will call it opportunity. Yes. Na bagamat nabanggit doon na suffering, but through the eyes of these people, Paul, the rest of the disciples Amen. na nag-suffer, Amen. they're looking for this thing,
It's an opportunity. Naglo-look forward sila sa mga bagay na yan. Yes, to worship and to glorify God sa ganung pangyayari. Amen. Bakit ko po nasabi po yan? Nagkaroon po ng experiment, just give me siguro 1 minute. Nagkaroon po ng experiment na nag-raise up sila ng isang elephant without ibang animals. Isolated talaga. So tong elephant na ito, ay lumaki ito na walang kinakatakutan. Kasi friendly lahat eh. So ang ginawa nila, sinirilis nila sa wild upang makita nila kung ano magiging resulta. May isang leon na gustong matake. Ang ginawa ng leon, nag-roll siya, tapos the same time nag-advise siya, hindi tumatakbo yung elepante kasi wala siya alam eh. Anong pinagagawa itong leon na ito? Kuting na to. O parang ang sa kanya is anong ginagawa mo? It is very strange. So ang ginawa ng leon, after nung nag-first step siya para siguro na hindi tumakbo yung elepante, yung leon mismo matras. So ang sabi nung nagtuturo doon, lahat ng bagay, it is only through perspective. Kasi ang leon kasi, pag Amen. nakita niya yung elepante, ang tingin niya dito is, pagkain. At ang elepante naman, na nandun sa wild, nandumaki sa wild, ang tingin niya sa elepante is, kakainin ako nito. Kaya first step ng elepante, pagka patungan yung tatakbo na ako. Kasi yun ang sa isip niya eh. Yung namang leon, atake ako. Itong bagong leon nito, wala siyang ganung pananaw. So ang alam niya is, lahat friendly. Yung leon naman, nakita niya hindi tumatakbo ito. Sandali, marunong ito, ako kakainin ito. Siya tumakbo. So meaning, ang problema, ang suffer ni Martin, it is only through your perspective. Kaya si Jan, nung inangat siya ng ating Panginoon, Jan, tingnan mo lahat ng bagay through my eyes, not on your own understanding. At nakita ni Jan, Panginoon, ito pala, ang dapat tapong mag-respond. So nangangulugan, in every suffering ng isang Kristiyano, magkasala ka man o hindi ka nagkakasala, we have to look into the eyes of God. Of course. At nakikita mo, it is not suffering, Amen. but it's an opportunity to glorify God. Amen. Amen. At the same time, maraming salamat sa sinabi ni Kuya Bernard. Magkakaiba rin yan doon sa mismong magiging kalalabasan niya. Kasi if you're suffering because of sin, definitely something else ang kalalabasan niyan. If you're suffering because of the Lord, definitely something else din ang pagkakalalabasan nun. They are both opportunity. But yung mga resulta, doon ngayon tayo magkakaiba. Definitely, there are different results. When you suffer because of sin, and when you suffer or have an opportunity because of doing your things for the Lord. Sabi nga ni Paul, di ba? Kaya nga mag-iba na tayo ng isip. Yun yung magbago ka ng isip at iwan mong bukas ang isip mo. Kundi, magbago ka ng isip. Anong klaseng isip? The mind of Christ. The mind of Christ. Maging daw yung physical eyes natin not enough. We must have these spiritual eyes to be opened. And that is the eyes of the Holy Spirit. No? Katulad sinabi ng ating kapatid. Anything else? 8 minutes. Siguro at this point in time, kung wala na kayong masasabi, I really hope and pray na kung meron tayong nararanasang pain and suffering ngayon, you are glad to say, to tell God, sang-ayon sinabi ni Kuya Bernard, Lord, I am suffering, I'm having this pain because of my service to you. Because I am righteous, because I am holy, I am now suffering pain. Pero sa kabilang banda, alam mo, you're suffering, you're having pain because you are sinful, you're doing something sinful. Alam mo na siguro mag-e-ending yan. Yung nagsasuffering because of the Lord, yung nagsasuffer because of the Lord, blessing po ang kakamtin nila. Yung mga nagsasuffer because of sin, I think you know kung anong kapalit nun. Suffering because of sin begets suffering. Pain after pain. Until such time you repent, you stop, you reconsider, and you go back to the way na tinalaga ng ating Panginoon. Anything else? Okay, kung wala na po. Dennis, meron ba kayong sasabihin? Or don't be shy? Okay, Bernard, baka meron pa kayong maidadagdag bago tayo mag-close. We still have 6 minutes. Natanong ko na ito kayo sa Sige po. Sabi ko, yung bang Eden, the Garden of Eden, which doon nilagay yung si Eva siya na sa labas pa ng Garden of Eden, it is a cursed land. Okay. Kaya nung tinanong, nalimutan ko kayo yung tinanong, nung nagsisimula tayo,
kay Joey. Sa curse land. Mm. Maraming idea. Without the presence of God, it is a curse. Yun ang pinakano po doon. Kaya ang ginawa doon is in-isolate yung Garden of Eden because that's the presence of God. All blessings and doon. Of course. Lahat ng bagay gagawin ninyo, lahat ng bagay talaga na mararanasan nyo. Walang suffering, walang lungkot, totally wala talaga. Amen. But without the presence of God, dyan ang suffering. Kaya ang ginawa ng Lord is tinanggal sila sa presence. Kaya I don't believe yung outside the Garden of Eden, it is a cursed land. Kaya sabi na natin, Panginoon, lalabas na kita sa person na pinagkanong ko sa iyo. Already there, no? Nag-exist Oo. na. Ngayon, ito ngayon, paghihirapan mo lahat. Magtatrabaho ka, nanganganak ka ng dinanong. Totally the opposite. Opo, No? yan pinakano po doon. So, in short, pag nawala ka taga sa ating Panginoon, definitely, Amen. disaster. Amen. Amen. Dadagdagan ko yung maraming salamat doon. Alam naman natin kung saan tinapon sila si Satan sa kay mga demons, di ba? Sa sila tinapon na magkaroon ng rebellion sa heaven, sa lupa. So we know what's outside the garden. The enemy, sila mismong naroon naghihintay, no? Sa mga tao. Tapos idagdag ko po kasi napag-aralan din nabanggit ko nung Wednesday study. Hanggang ngayon kasi hinahanap ng tao nasa yung Garden of Eden eh. Meron nagsasabi, mayroon daw sila nakitang something sa ilalim ng Ilog Jordan. Sa bank of Jordan River, hindi mo na makikita kasi nasubmerged na siya. Meron daw mga signs na yun daw yung Eden. I really don't buy that. Kasi sangayon na rin sinabi ni Kuya Bernard, mga kapatid, paradise is where God is. Ibig sabihin, let's say, kung nasa north, ang Panginoon at nandun si Adam sa si Eve, that's paradise. Kapag lumiko ang Panginoon sa ilalim, there will be paradise there. Because ang Diyos kasi at ang paradise, kung naroon ang presence sa Panginoon, that place is paradise. So kung saan man magpunta ang Panginoon, naroon yung pagpapala, just like us. No, kaya nga sabi nga natin, whether you're in the city or in the barrio, kung pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. No? Kumbaga yung pagpapala kasi dala mo, and that is the Lord. The light, the salt, dala nating lahat.